sila po ngayon. So sila po yung sinasabi ko mga kaibigan, mga pairs. Hopefully, no, total abogado naman po ito, no, nakita ko sa kanyang Facebook page, no. Sabi ko nga, one of the very few na nagsalita po, no, tungkol dito po sa CPP, NPA, NDF sa kanyang Facebook page, no, si Attorney Mike Operario, no. Minsan lumalabas yung kanyang mga legal point of view, no, napapanood po natin, pero this is the first time, no, na yan po ay kanyang kinakal at tayo po natutuwa dahil totoo naman yung kanyang sinabi. Pero ang pagtakil niya, mga kaibigan, mga partners, yun bang CPP, NPA o yung nakakaliwa ay hawak na nila yung gobyerno? Hanapin po ninyo, mga kaibigan, mga partners, sa Facebook. Baka mamaya ma-takedown ulit, ma-takedown yun dahil sensitive or tatama yan, no? Tatama talaga yan sa makakaliwang mga grupo, and hindi ako magtataka, no, kung this coming days magkakaroon ng problema sa kanyang Facebook account ang butihing Attorney Operario, no. Yan po si Attorney Operario, no. Ang pagkakalam ko is from Bataan, no, at naging staff po siya ni former Senator Rocco, na isa rin sa mga magagaling, no, hindi lang pinala na maging presidente, no, magagaling ng mga senador nung kapanahonan po niya, from Bicol, no. Unfortunately, no, yung Bicol region wala pang nagiging presidente, no. Pwede sana si Senator Rocco noon, no. Unfortunately, sino bang tumalo sa kanya? Anyway, yan po, saludo tayo kay Attorney Mike Operario dahil sa yung pagtalakay dito sa paksa na ito, na alam namin, no, alam natin na medyo ito po isang issue na tawag dito, na talagang napag-initan, no, pag-initan ka, no, si Attorney Operario, talagang yung kanyang social media siguro medyo maapektuhan po yun. Pero anyway, sabi ko nga po, importante, no, yung sinabi niya diyan sa Kongreso, sa Senado, sa mga ahensya ng pamahalaan, no, ay infiltrated na ng makakaliwang grupo, no. At ang sabi niya doon, no, kung hindi tayo titindig, no, ay baka dumating yung panahon na talagang mamamayagpag na ng tuluyan ang CPP, NPA, NDF. Pero again, siyempre, hindi po tayo papayag hanggat magagawa po natin, no, sa legal na paraan, no, sa mga ibang pamamaraan na pwedeng ma-expose sila, ay gagawin po natin, no. At dito tayo nalulungkot, mga kaibigan, mga partners, at yung katanungan din ni Attorney Mike Operario, hindi ba alam ng AFP yung nangyayari, no? For sure alam po nila yan. Ang tanong, bakit hindi sila gumagawa ng paraan, no? Kilala naman nila, na-identify nga nila yung CLSU. Pasensya na, CLSU, pero ngayon napatunayan natin, totoo palang infiltrated talaga ang CLSU ng makakaliwa. Diba? Pero anong ginagawa nila? Wala. Diba? Hanggang dun lang, no? Yung UST, diba? Hindi sila nagprotesta, dapat sana gumawa po yung pamuna ng AFP, no, na kasi invited sila doon, diba? Invited sila doon, and then pagdating nila doon, meron pong, hindi ko alam kung anong member ng League of Filipino Students ba, or Alakbayan UST ba yan, na hinarap sila, nakita naman po ninyo siguro sa video, no. Pero anong action kaya ang ginawa ng pamunan ng AFP doon, no? Nagreklamo kaya sila sa pamunan ng UST? Di ba? Kasi they are invited. Tapos ganyan yung iharap ng mga estudyante sa kanila na member ng makakaliwang mga grupo. Biruin mo, aakusahan ka harap-harapan, na pinatay ninyo yung pinatay ng AFP, yung pong estudyante. Kitang-kita naman, dapat yun yung mas ipaliwanag sana ng AFP, kasi natatalo kayo sa propaganda, di ba? Sa AFP, no, in fairness, nagkaroon sila ng mga TV, mga personal nila, no? Kaya lang kasi sino yung mga audience ninyo? Di syempre yung mga lang din, di ba? Yung mga nasa hanay lang din ang captured ninyo, no? Pero pagdating sa labas, medyo tagilid, no? Kaya nga yung engagement ninyo, no? Unfortunately kasi ngayon yung mainstream media, no, syempre magbabayad ka, bias pa,
Anong gagawin mo? Eh di mapipilitan ka talagang maghanap ng ibang paraan, no? At okay naman yan sa AFP, no? Kaya lang sana, you have to identify kung sino talaga yung nagiging partner ninyo. Actually, matagal ko nang sinasabi yan, no? Unfortunately, kaibigan, mga partners, ala eh. No, after po ni PRRD, and even during PRRD, hindi ko alam kung ano bang naging effective sila because of NTFL Cup, pero nung gustong i-abolish yung NTFL Cup, hindi ko alam kung dinepensahan ba yan ng AFP. Anyway, mga kaibigan, mga brothers, tuloy po tayo. Puntahan po natin bakit sinabi po natin, no, na yun pong paghihiganti ang isang dahilan bakit yan pong si Senator Bato gustong ipadala rin sa dahig kasama ni PRRD, no. Sabi po ni Attorney Mike Operario, no, doon sa kanyang Facebook page, na ito daw pong si Attorney Conti, no. Kilala naman po siguro ninyo yan, no. Siya po yung namumuno, no, doon po sa, hindi siya official na na abogado ng ICC para sa prosecution, no. Pero sila po yung may contact ko doon, no, sa ICC, at nagpahayag daw siya, mga kaibigan, mga partners, hindi ko napanood yung eksaktong pahayag niya, pero ayon kay Attorney Operario, ang sabi daw niya, susunod na, no, after ni Senator Bato, yung ibang mga general daw po na mga naging PNP chief, no. After ni General Bato, pumalit sa kanya si General Danao, ano. After ni General Danao, si General Albayalde. At alam po ninyo, no, ito naman ay nabanggit na po ni General Albayalde, ano, sa kanyang mga interviews before, na meron po talagang lumapit sa kanya. Ano pong sabi kay General Albayalde, mga kaibigan, mga brothers? Sabi po kay General Albayalde, mag-testify siya laban po kay PRRD, doon po sa ICC. Nung sinabi sa kanya yon, hindi siya nagsabi na oo, hindi siya nagsabi na hindi. Sabi niya, pag-isipan daw po niya. Pero nasa kanyang sarili na conviction na hindi talaga siya magsisinungaling, ano? Hindi siya magtatahi-tahi ng mga dahilan, no, para siya mag-testify laban po kay PRRD. So, mayat-maya panay daw ang communication, ang tawag sa kanya, no, hanggang sa talagang kinukuha na yung kanyang commitment. Pero sinabi niya hindi siya pwedeng magsinungaling dahil yung war on drugs ng ni PRRD, ano, sabi niya maganda po yung naging epekto po sa bansa. Kasi being the PNP chief, sabi niya nakita ko naman talaga kung gaano po kalawak po yung epekto ng droga sa bansang Pilipinas. Talagang magiging narco state. Tapos yung sinasabi nila na yung kapulisan gumawa ng mga AJK, walang order sa pamunuan ng PNP, walang order kay PRRD, no, na gawin po yung AJK na yan. Malinaw naman yung direktiba sa kanila Tsaka po yung war on drugs, mga kaibigan, mga brothers, ito hindi ko pinapaliwanag po kasi ng pamunuan din ng PNP na yung war on drugs, meron pong stages po yan. Number one, yung tokhang nyo, ibig sabihin, i-identify sa community, sa barangay level, yun pong mga gumagamit ng drugs, pusher o user. Identify, ang gagawin po ngayon ng kapulisan, no, ay pupuntahan nila, kakausapin. Ano po yung pinapakiusap? Mag-undergo ng rehabilitation. Kaya nga po lumabas yung bahay silangan, yung bahay pangako, kung ano-ano pa, ano po yun, ni-require ng DILG nung panahon na yan, bawat city, bawat municipality, magkaroon ng bahay silangan. Para nang sa ganun, yung mga gustong magparehab na ayaw kong malayo sa kanilang pamilya, no, halimbawa, may trabaho, doon lang siya, community based lang siya, doon siya sa kanyang lugar. Kaya nga nagpatayo ng bahay silangan ng mga mga city, mga municipality. Sa dami po ng sumusuko. Sabi ko nga po, doon po sa Fort Magsaysay, andyan yung pinakamalaking drug rehabilitation center, Mega.RC ang tawag ko dyan. There was a time, sabi ni Colonel Dancel, yun pong center head po dyan, umaabot ng 3,000 plus. Yun pong kanilang mga residents. Yun yung tawag nila sa mga addict, mga user na dinadala po dyan sa Mega.RC. Mega drug and treatment, mega drug treatment and rehabilitation center. Diyan dinadala, no, iba't ibang dako ng Luzon, no,
Kasi Visayas, di ko alam kung may pero wala. Alam ko, pinakamalayo na pagkakalam ko, all the way sa Bicol pa yata, no? Laguna. Oh. So, ano pong kinalaman po ngayon ng nakakaliwang mga grupo dito po sa pagpapadala? Oh, actually, hindi po yun yung talagang dahilan eh. Ang ginamit lang po ng makakaliwang mga grupo, no? Balikan ko si General Albayalde, yun, may lumapit sa kanya. Oh, mag-ano ka na mag-testify ka laban kay PRRD para hindi ka isama sa listahan ng mga ihahabla sa ICC. Hindi ko lang alam kung sino yung lumapit sa kanya. Anong number niya, mga kaibigan, mga partners? Kung tama yung pagkakatanda ko, ang sabi ni General Albayalde dati, pang number 17 siya dun sa listahan. Ibig sabihin marami. Ewan ko lang kung yung iba. No? Siyempre kung nag-testify na yung iba or bumigay yung iba doon sa pakiusap sa kanila, edi tataas o bababa yung number ni General Albayalde. Inamin naman niya yan sa isang interview, sinabi niya. So, hindi naman masama na masabi po natin dahil yun naman yung sinabi niya. Di ba? And ngayon, no, doon po sa pahayag ni Attorney Operario na with conviction daw, no, yan pong si Attorney Conti. Sinabi niya na after General Bato, yun daw po mga naging na-involved na mga PNP chief. Kaya General Albayalde, naka po, kung successful, no, yung pagpapadala po kay General Bato doon po sa Dahig, dapat mag-isip-isip na rin kayo kung ano yung pwede nyong gawin. No, hindi ko alam, baka pwede po kayong sumulat sa Supreme Court, di ba? Para nang sa ganoon maggawa sila ng ano ba, hindi ko alam eh. Sino pa pupuntahan mo ngayon kung sa Supreme Court lahat kasi sila pa yung hindi pa infested ng kamandag ng ano, di ba? Yung Senado, yung isa na pero pinipilit na paikutin yung kamandag di ba? So, yun, siguro, baka pwede, General Albayalde, magtanong na lang po kayo siguro sa abogado, pwede ba? Hindi ko alam kasi kung pwede, no? Kasi yung decision ng Supreme Court, yung 9 justices po natin, no? Hindi pwede yung haka-haka lang no? Kasi sabi nila, wala naman daw clear and present danger kung tama yung pagkakaalala ko dun sa kanilang, dito kay General Bato. No? Kaya sabi ko nga, kasi hanggat hindi mo na-experience or hindi mo na-monitor yung mga progression of events, no, dapat simulan mo kasi yan no, doon po sa KOJC, doon po sa kay Pastor Apollo Sigibuloy, kay PRRD, at makikita mo yung pattern sa mga justices po natin, no. Sana magkaroon po kayo ng pagkakataon, no, para nang sa ganun hindi kayo mapag-isipan ng mga netizen na naghihintay kayo ng maleta. Kasi sa totoo lang naman mga kaibigan, mga partners, hindi naman, ewan ko lang hindi naman mahirap desisyonan yan kaya lang pinag-iingatan ng Supreme Court yung kanilang masyado tama si Attorney Respicio, no? Kailangan ninyong mag-decide yes or no. Kung tingin ninyo talagang may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas, state it dun sa inyong decision. Kumbaga dapat black and white kasi hangga't may gray area, mga kaibigan, mga first yan, may mahaharas at mahaharas. Yun ba yung gusto ng Supreme Court? Di ba? Medyo ngayon sinabi ni ni Justice Kagiwa no, na hindi daw nila gustong maging doormat ng political political protection ba yung Supreme Court hindi naman pure political yung actually politika yung dahilan, pero ito nga yung sinasabi po natin, may impluwensya po ng makakaliwang grupo at hindi naman yung war on drugs ang nakaano sa makakaliwa hindi yun yung talagang tumira sa kanila, yung war on drugs. Ginamit lang nila yun kasi panahon po ni PRRD, halos maubos na po sila. Dahil po sa NTFL Cup. Kaya nga pinag-initan po yung SMNI Sinong mga maingay po nung nagkaroon po ng hearing ng franchise ng SMNI doon po sa Senado kahit wala naman pong violation. Dahil unang-una, kasalanan din kasi ni Ka-Eric tinanong no? Kasi totoo pala no? Yung budget ng ng speaker ni Speaker Romualdez, tinanong kung magkano yung budget ng travel allowance ng Office of the Speaker ng Kongreso. Yun, nagalit si Romualdez. Pinutusan yung kanyang mga galamay, mga kongresista. Tingnan nga ninyo kung anong pwedeng gawin dyan sa SMNI na yun. Pero behind that, meron pang kwento na mas malalim. Pero basically, yun po yung nangyari. Sinong naging maingay doon nung maliban doon sa mga ibang kongresista?
Nakakalimang mga grupo. Kung andun pa si Castro, no? Si Castro pa naman, tiga-Tagudin, Ilocos Sur daw yan, mga tiga-Tagudin. Kababayan natin, ano? Oh, yung sa Gabriela, no? Tapos si Raul Manuel. Sila yung mga maiingay nun eh. Bakit? Kasi nga, may programa nga, ina-expose yun pong deception na ginagawa ng NPA, CPP, NPA, NDF. So nagtugma. May axe to grind si Martin Romualdez. Doon po sa programa ni Naka-Eric pa rin yun, no? na laban kasama ang bayan. Kasi yung programa na yun, actually, dinesign ni Pastor Apollo Sigibo, hindi lang para labanan yung expose yun pong CPP, NPA, NDF, kundi labanan yung corruption sa Pilipinas. Diba? Kaya nagtanong si Ka-Eric, yun, natumbok yung, kumbaga, parang yung ano ba, yung sugat ba, may sugat, tapos nasaling. Di masakit yun, di ba? O ganun nangyari kay Martin Romualdez. Cooperate naman yung makakaliwa ngayon, di tugma-tugma na sila, tulong-tulong na sila. Kasi yung kaaway nila, meron silang common enemy. Di ba? So yun po, nung panahon ni PRRD, di ba? Halos maubos yung CPP, NPA, NDF. Hindi lang naman AFP ang nag-ooperate laban po sa CPP, NPA, NDF. Pati yung PNP, kung hindi po ninyo nalaman, meron po silang grupo po dyan, no? Yun pong anong tawag natin dito. Ang trabaho nila, no, is kausapin yung mga rebels o yung mga supporters, community-based supporters, magbalik loob sa gobyerno. Naging effective po yun because of MTF. Kaya daming sumuko, di ba? So, yun, nagalit po mga kaibigan, mga persong CPP, NPA, NDF. Pangalawa, ano pang dahilan, no? Nung panahon po ni PRRD, napakulong po yan si Senator Laila de Lima because of corruption issues. Sino po ba si Senator Laila de Lima? Base po sa pag-aaral, di ba? Pinsan niya yung asawa ni Joe Masison na naka-base sa Netherlands ngayon, na kung saan andun po yung ICC, di ba? And pagdating mga kaibigan, mga partners, no, pagdating sa international, yung network ng CPP, mga kaibigan, mga partners, na-establish na rin. Bakit yung namatay po dun sa Negros Bayan or Mindoro? Bayan USA, di ba? Ibig sabihin, andon, no? Kaya nga pag nagpunta si Marcos doon, dati, di ba, may mga sumasalubong sa kanya na mga makakaliwang mga grupo, supporters. Pero ngayon, hindi ko alam kung sinasalubong pa, no? At kinakantsawan, no? Kung sumasalubong na yata sa kanya, mga Duterte supporters. So yun, mga kaibigan, mga partners, kaya po yung kay Senator Bato, talagang paghihiganti ang dahilan mula po sa hanay po ng CPP, NPA, NDF. And unfortunately, lamang po kay Senator Bato, mga kaibigan, mga partners, ay willing, no? Nakipag-cooperate yung pamahalan po ngayon para nang sa yung mga Duterte supporters at yung mga senador po natin na nasa majority po ngayon ay mabawasan, no? Bakit? Kasi po sa hanay po ng majority talagang itutuloy po yung isang issue na talagang sakit sa tagiliran, no? Ang administrasyon ngayon at yung mga kanilang mga kaalyado, yun pong flood control scandal, no? Binabatuhan nila si Vice President Sara Duterte ng 125 million or 600 plus million na confidential fund. Pero yung corruption na nangyayari sa gobyerno, itong makakaliwang grupo na ito, yung mga nasa Senado, nasa Kongreso, no, hindi nila kinocall out. Yun pong corruption issues ngayon sa gobyerno. Nagsama-sama nga sila sa Senado, di ba? Yung issue po ng PhilHealth kay Senator Risa Hontiveros. Ewan po kung napakinggan po ninyo yung birada banat ni Erwin Tulfo kay Senator Risa Hontiveros, no? Pwede nyo hanapin, tapos ngayon kampi sila. Bakit sila magkakampi? Dati inaaway ni Erwin Tulfo si Risa Hontiveros. Sabi, balik mo yung ganyan-ganyan, kinuha mo sa PhilHealth, hindi mo yan pera ng taong bayan yan. Ganun po diba? Tapos ngayon tahimik. So talagang po, mga kaibigan, mga partners, tayo po'y dumadaan po talaga ngayon sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas, ng medyo mabigat-bigat na problema. Kung ano po yung nangyayari po ngayon sa Kongreso, kung ano po yung nangyayari ngayon sa Senado, reflection po din yan, mga kaibigan, mga partners, nangyayari sa taong bayan. Hati, divided, no? Dahil unang-una, yung iba, no, sa ating mga kababayan, kung ano po yung napapanood po sa mainstream media,
Yun yung pinapaniwalaan po nila at yun naman po ang gustong ipakalat ng mainstream media. No, nakakalungkot po, no? Yun pong mga makakaliwang mga grupo, no, from time to time talagang nai-interview sa radyo, sa TV, no. Pero yun pong ibang mga politiko, no, hindi matanong kung ano yung kanilang mga program, hindi maipalabas kung ano yung program. Bakit? Kasi po yung sa CPP and PNP, mga controversial issues yung kanilang sinasabi, at yun kasi yung kinakagat din ng masang Pilipino, di ba? Kaya lang kung ikaw ay network na talagang gusto mo balita kung ano po yung maganda para sa Pilipinas at katotohanan, hindi mo yan